Hello everyone! Narito na po si Len para sa ating ikaw 159th day ng ating share and devotion video. And today is Thursday. Ayan. So wala po muna ulit tayo na Thursday devotion ngayon sa Alive in Christ Christian Church Global Mission dahil medyo busy po ang ating mga facilitator ng ating Thursday devotion. Kaya ngayon, ayan, tayo na lang ang magkakaroon ng ating personal devotion na sharing ng video na ito. So, bago po tayo magpasimula ng ating devotion, huwag po natin kakalimutan ang magpasalamat sa ating Panginoon para sa buong araw na sinamahan niya tayo. So, let us all pray. Amin namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa buong araw na ito, Panginoon. Salamat lagi po, Panginoon, sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon, at sa mga pagpapala at blessings, Panginoon, at mga taong ginagamit niyo upang kami ay pagpalain, Panginoon, at sa mga sitwasyon na alam namin, Panginoon, na ang inyong pagpapala ay lagi namin nararanasan, Panginoon. Gayun din, Panginoon, dadako na naman po kaming muli sa pag-aaral at pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, Panginoon, upang mas lalong lumalim ang pagkakilala at relasyon namin sa inyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo lang ang may kakayahang magpabago ng puso, isip at kaluluwa ng bawat isa, Panginoon, na ang bawat mapapakinggan nila ay hindi lamang mapakinggan, Panginoon, bagkus ito ay magkaroon ng mabuting epekto sa kanila, Panginoon, nang sa gayon ay matupad ng bawat isa ang inyong kalooban na mamuhay ng mapayapa, ng puno ng pagmamahal, pag-ibig at kapatawaran sa bawat tao na makakasalamuha namin, Panginoon. At sa gayon din po, Panginoon, ay magkaroon din sila ng lakas ng loob at tapang, Panginoon, na ibahagi sa lahat ang mabuting balita at tinapos na gawa ng iyong anak na si Jesus sa krus na pagtubos sa aming mga kasalanan, Panginoon. Habang buhay po kaming magpapasalamat at patuloy nakikilalanin at itataas sa aming buhay ang tinapos na gawa ng iyong anak na si Jesus, Panginoon, ng aming Panginoong Jesus, na ialay ang kanyang buhay at dugo, Panginoon, para sa katubusan ng kasalanan namin. Tunay na walang ibang daan, walang ibang katotohanan, kung hindi lamang sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, Panginoon. Kaya nawa po, Panginoon, ay lagi niyo kaming pagkalooban ng karunungan, Panginoon, at tapang o lakas ng loob, Panginoon, na gawin palagi ang pagbabahagi ng inyong mabuting balita sa lahat ng mga taong may mga social media at lahat ng tao na makakasalamuha namin, Panginoon. Ngayon din po, nagpapasalamat din po kami sa banal na Espiritu, Panginoon, na siyang lagi naming kasama sa aming bawat gawain sa araw-araw, Panginoon. At siyang nag-i-intercede sa inyo, Panginoon, ng lahat ng mga panalangin na dapat naming idalangin sa inyo, Panginoon. At kahit hindi man ito banggitin, Panginoon, ng aming bibig, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na ipagkakaloob ninyo kung ito ay sa ikabubuti namin at ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay huwag maging mayabang o mapagmataas, Panginoon, ang mga nagbabahagi ng inyong salita, Panginoon, bagkus ay ang karangalan at ang kapurihan at ang glory, Panginoon, ay palaging sa inyo lamang, Panginoon. Panatiliin niyo pong humble ang bawat isa, Panginoon, at hindi manangan sa sariling karunungan, sa sariling lakas, Panginoon, sapagkat hindi po kami makakatayo kung hindi dahil sa lakas at karunungan na ipinagkakaloob niyo sa bawat isa sa amin. Kayo ang mataas at mapapurihan sa aming buhay at sa aming gagawin sa bawat araw. This we pray in our Lord Jesus Christ. Amen. So, ayan. Basahin na po natin sa Lucas 20:33. Ito po yung sinasabi. Ngayon, sa muling pagkabuhay, sino sa pito ang kikilalaning asawa ng babae? Yamang silang lahat ay napangasawa niya. Message. Ito na nga ang mapanghamon na tanong ng mga Saduseyo kay Jesus, kung sa muling pagkabuhay daw ay sino sa pitong magkakapatid ang kikilalaning asawa ng babae iyon. Dahil nga ang lahat ng pitong magkakapatid na iyon ay naging asawa nito. Application. Tayong mga naririto pa at nabubuhay pa sa mundo ay nalulungkot kapag ang mga mahal natin sa buhay ay pumanaw o namatay na. Madalas din tanong ng karamihan ay kung magkakakilala pa kaya sila kapag naroon na sa kabilang buhay. Isa lang ang sigurado, kapag habang narito ka pa sa mundo ay namuhay ka ng naayon sa kalooban ng Diyos at tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay at naghari siya sa iyo,
ay sa kaharian ng Diyos sa langit ang pupuntahan mo. Pero kung namuhay ka sa pagiging makasalanan at masama, lalo at tinanggihan mo ang paanyaya ng Diyos na papasukin at tanggapin sa buhay mo si Jesus, asahan mong pagbigla kang pumanaw na hindi nagbago ay sa impyerno kasama ni Satanas ka. Palagan ang buhay natin dahil iisa lang ito. Pag natapos na, hindi na pwedeng bumalik at magsisi. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos, diba? So, yun na nga. Tutuusin, hindi naniniwala ang mga Saduceo na yun sa muling pagkabuhay. Pero, yun ang tinanong nila sa ating Panginoong Yesus, diba? Na yun nga, dahil sa 7 naging asawa ng babaeng byuda, is sino daw ang magiging asawa noon sa muling pagkabuhay, di ba? So, syempre, ang magiging paliwanag ng ating Panginoong Yesus ay malalaman natin bukas. So, abangan natin, di ba? So, yun na, di ba tayo, yun kapag halimbawa tayo, marami ng mga mahal natin sa buhay ang pumanaw na, di ba, kagaya ang aking tatay, mga tito, mga lolo-lola, mga tiyuhin, mga kaibigan at kakilala, marami na sa mga episode na naabutan ko sa buong magte 36 years ng aking buhay. Marami sa mga kakilala ko at mga mahal sa buhay ang pumanaw na. Pero yun nga, secured naman tayo na bago sila bawian ng buhay is we know that they accepted the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Kaya secure na makakasama natin sila sa kaharian ng Diyos sa langit. Pero syempre, di ba, kagaya nga sa sinabi ko dito na kung ikaw ay namuhay naman na hindi ka nagsisi sa iyong mga kasalanan, hindi mo tinanggap ang paanyaya ng ating Panginoong Diyos na tanggapin ang ating Panginoong Yesus sa iyong buhay bilang Diyos at tagapagligtas, talagang namuhay ka na puro masasama ang ginagawa mo, puro kasalanan, 'di ba? Hindi ka nag-aral o nagbasa man lang o nakinig ng mabuting balita ng Diyos, 'di ba? Kapag ikaw ay biglang pumanaw ng hindi sinasadya o hindi inaasahan na yun pa rin ang ginagawa mo, ay nakasisiguro ka na kasama mo si Satanas at ang kanyang mga kampon sa kabilang buhay. Dahil nga, habang naririto ka pa sa mundo, binigyan ng chance ng ating Panginoong Diyos para tanggapin ang kanyang anak na si Jesus, diba? Pero ang ginawa mo ay pinagsawalang bahala mo at tinanggihan mo pa. So, wala na tayong magagawa dyan. Hindi, yun nga yung sabi ko sa ending, diba? Na kapag namatay na tayo dito sa mundo na ito, iisa lang yung buhay natin na to. At yung kapalit naman ng buhay natin sa kabilang buhay ay pangwalang hanggan na. So, kung pinili mo ang pangwalang hanggang pagdurusa, kasama ng mga kampon ni Satanas at ni Satanas, habang buhay na pagdurusa na yun, di ba? Wala nang balikan dito sa mundo na magsisisi muna ako, ganito, ganyan, di ba? Pero pag pinili mo ang the right way, patungo sa kaharian ng ating Panginoon Diyos, ay nakasisiguro ka na walang hanggang buhay ang mararanasan mo at walang hanggang saya dahil sa kaharian ng Diyos ay wala ka nang hahanapin pa, 'di ba? Kung sakali man na sa kabilang buhay ay magkita nga at kung makikilala pa natin ang ating mga mahal sa buhay na naroroon, 'di ba, na napunta doon, is malamang masasabi at magpapasalamat ang bawat isa at sasabihin, salamat pinakilala mo sa akin ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya ayan, eto, magkakasama tuloy tayo sa kaharian ng Diyos dito sa langit, 'di ba? Pero kung hindi man na tayo maging magkakakilala sa langit, is ang pinakamasaya sa pakiramdam mo ay dahil marami kang natulungan na makakilala sa ating Panginoong Diyos habang naririto ka sa mundo, 'di ba? Sabi nga, ito yung testing ground na natin dito sa mundo, 'di ba? Dito masasabi kung ano yung magiging final destination natin kapag itong nag-iisang buhay natin na meron tayo ay kailangan ng magpahinga at magbalik sa ating Panginoong Diyos, 'di ba? So, kung ating pinipili at nais natin na sa kaharian ng Diyos mapunta, itodo na natin ang pagmamahal, pagsunod at pagiging mabuti sa ating kapwa at pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pero kung gusto mong magpakasama, 'di ba? Ay nawa kapag napakinggan mo itong mga pagpapahayag
ng mga pastor or preacher or kahit simple or ordinaryo tao na kagaya ko na nagbabahagi ng salita ng Diyos ay nawa maisip ng bawat isa sa atin na oo nga no, kumbaga iisa lang yung buhay ko na to dito sa mundo, pagkatapos sasayangin ko pa sa paggawa ng masama. Kahit naman tumanda ako ng 100 taon mahigit, swerte na talaga or mapalad na kapag umabot pa ng 100 taon. Pero kadalasan may iba, dahil nga sa polusyon, sa mga bisyo, 'di ba? Sa mundong ito ay maagang pumapanaw o namamatay, 'di ba? Pwede ring mga aksidente o mga kalamidad. Kaya hangga't maaari po, ayan, talagang sulitin natin yung buhay na inilalagi natin dito sa mundo at ilaan natin yan para sa matibay na relasyon sa ating Panginoong Diyos at sa ating kapwa, diba? So, sabi nga, itodo mo na ang kabutihan kung hanggat kaya mo, itodo mo na ang pag-ibig, pagpapatawad dahil once in a lifetime lang mangyayari yan. Kung gusto mo namang itodo ang todo na kasamaan, wala na tayong magagawa kung gusto mong itodo yan. Kaso lang, ang mahirap kapag inabot ka ng kamatayan sa ginagawa mong yun. Hari nawa naman ay hindi natin na hayaan na mangyari sa atin na tayo ay piliin, at alam ko naman karamihan ay walang pipiliin ang mapunta sa impyerno. Kaso nga lang, talagang may challenge na mahirap kapag pipiliin natin na mapuntahan yung tamang daan patungo sa ating Panginoong Diyos, 'di ba? Dahil talagang kailangan i-workout mo 'yan dahil hindi lamang basta alam mo o kilala mo ang ating Panginoon, kundi meron kang matibay na relasyon na pinatitibay ng pag-aaral at pagbuli-buli ng kanyang salita, pananalangin, at pag-ibig sa ating Panginoong Diyos na wala kang ibang mamahalin na mas mataas kaysa sa ating Panginoong Diyos, di ba? Kahit ang pamilya mo, asawa mo, magulang o mga kapatid mo ay dapat sila ay mga secondary lang, pero pinakauna at higit sa lahat ay ang ating Panginoong Diyos na may likha at may bigay ng buhay, hininga at lakas natin sa bawat araw. So hanggang dyan na lamang po, and let us all end up into prayer. So Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa inyong mayamang mga salita, Panginoon, namin na pagbulay-bulayan ngayon, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na napakaigsi kung iisipin ng buhay na ilalagi namin dito sa mundo, Panginoon, kumpara sa aming magiging buhay na walang hanggan sa inyong kaharian, Panginoon. Alam po namin na tinutulungan nyo kami, Panginoon, upang mas lalong mahubog, Panginoon, at maging malalim ang relasyon namin sa inyo, Panginoon. Hindi sapat na kilala lamang namin kayo sa pangalan, Panginoong Diyos at Panginoong Yesus, Panginoon, kundi ang nais nyo, Panginoon, ay mas magkaroon kami ng matibay na relasyon, matibay na pagkakilala, at matibay na makikita sa amin, Panginoon, ng kapwa namin, Panginoon, na sumasa amin ang inyong banal na Espiritu, ang inyong Panginoong Yesus, ang inyong anak, ang inyong bugtong na anak na si Jesus na sumasa amin, Panginoon, at siya ang naglinis at siya ang makikita ninyo, Panginoon, at ng kapwa namin na nagre-reflect sa aming kilos, pananalita at sa aming asal, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, ang naisin po ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay ang makapunta sa inyong kaharian dyan sa langit, Panginoon. Kaya alam namin na ang lahat ng mga bagay para matupad namin, Panginoon, ang inyong kalooban, Panginoon, ay ipinibigay at ipinagkakaloob nyo sa amin habang kami ay nabubuhay dito sa mundo. Alam po namin na mahirap, Panginoon, pero alam namin nakakayanin namin lahat yan dahil lagi kayong nariyan at tinitignan lamang ang aming pagsusumikap or ang aming kagustuhan na masunod ang inyong kalooban, Panginoon. Kaya din, Panginoon, dinadalangin ko po ang lahat ng tao sa buong mundo, Panginoon, na dumadanas ng mga pinansyal na problema, sa mga utang, Panginoon, sa mga trabaho o negosyo, Panginoon, sa mga nais ipatayo, nais bilhin, Panginoon, o nais mapundar, Panginoon, lalong higit para sa magamit ito para sa pagpapalaganap ng inyong ebanghelyo dito sa mundo, Panginoon, upang mas marami ang tumanggap, kumilala, Panginoon, at magbulay-bulay at manalangin, Panginoon,
ng inyong mabuting balita, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na ipagkakaloob ninyo because you are our God, our provider, Panginoon, at lahat ng bagay ipinagkaloob nyo na sa amin, Panginoon. Kung ang inyong bugtong na anak ay hindi nyo ipinagkait na ibigay sa amin, Panginoon, ang lahat pa ba ng bagay dito sa mundo ipagkakait nyo sa amin, Panginoon. Kaya hindi, Panginoon, dinadalangin namin na lahat na may sakit at karamdaman, ito man ay physical, emotional at spiritual, Panginoon, lalong higit ang nilalaman ng puso at isip ng bawat isa, Panginoon. Kayo po ang nakasisiyasat, kayo po ang nakakaalam, Panginoon. Pagalingin niyo po ang lahat ng mga sakit na ito, Panginoon, na aming nararanasan, Panginoon. Ngunit kung ang kalooban niyo, Panginoon, ay kami ay tuluyan ng mamahinga sa inyong kaharian, Panginoon, at magbalik na sa inyo, Panginoon, ay labis na ikalulugod namin, Panginoon. Dahil sabi nga ng inyong apostol, Panginoon, na to live is Christ and to die is gain, Panginoon. Na hari nawa, Panginoon, ay matupad namin at lagi namin magawa, Panginoon, na ang makikita ng bawat tao, Panginoon, na nagre-reflect sa aming, Panginoon, sa aming pagkatao, Panginoon, ay ang pagiging banal at righteous na inyong anak na si Jesus, Panginoon, na siyang lumukob sa amin, Panginoon, when we accepted Him as our Lord and Savior, Panginoon. Gayon din, Panginoon, tinadalain ko po ang lahat ng mga evangelists, priests, pastors, Panginoon, missionaries, Panginoon, at lahat ng mga nagpapahayag ng inyong mga salita, nagmimisyon sa iba't ibang mga lugar, Panginoon, naglalakbay, Panginoon, upang mapuntahan ang lahat ng sulok ng mundo, Panginoon. Gabayan niyo po sila, empower them, Lord God, at provide niyo po ang lahat ng mga pangailangan, ng mga panggastos para sa mga pamasahe, Panginoon, para sa mga paglalakbay, sa himpapawid sa dagat, Panginoon, o sa lupa, Panginoon. And we know, Lord God, that you are giving it all to them, financially, spiritually, Panginoon, emotionally, physically, Panginoon, ay pinagkakaloob niyo sa bawat isa, Panginoon, sapagkat hindi man namin alam, Panginoon, kung kailan ang muling pagparito ng inyong anak na si Jesus upang kunin ang mga tunay na sumunod at gumawa ng ipinag-uutos at mission ng bawat isa na go therefore and make disciple of all nation, Panginoon, at i-baptize namin sila in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, Panginoon, and observe the things, Panginoon, na iniwan ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, ng aming Panginoong Jesus, upang tularan namin at amin din gawin, Panginoon, habang kami ay nabubuhay dito sa mundo. We pray, Lord God, that our life is glorifying your holy name, Panginoon. Napapasaya ka namin, Panginoon, at nagagawa namin, Panginoon, ang aming purpose, Panginoon, ng buhay dito sa mundo, Panginoon, na mas marami ang ma-disciple, makakilala, Panginoon, tumanggap sa inyo at magkaroon ng matibay na relasyon, Panginoon. Muli, Panginoon, kayo po ang siya maghari at anumang secret petition at prayer ng bawat isa, Panginoon, na ipapangyarihin nyo at hahayaan nyo mangyari sa buhay ng bawat isa, Panginoon, kung ito ay ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Kaya muli, maingat po namin ibinibigay ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng butong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.